Mga kababayan, it was intended, itong Alitagtag Batangas drug interception, para magkaroon ng sarili niyang accomplishment. Si Marcos, ang tawag dyan, it was staged. Ginimik. Yun ang ibig sabihin, ginawang gimmick. Itong Alitagtag drug haul na akala nila ay hindi mapapansin o hindi magagawa ng pagsusuri ng taong bayan. Gusto mo ng issue? Pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine Drug Enforcement? Yung dyan sa Alitagtag, Batangas? Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Sinimulan ho nila yung negative campaigning. Babalik tayo ngayon. Hindi natin sasabayan yung negative campaigning. Issue-based po tayo, katotohanan. Kung gusto ninyo ng ganyan, gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Salamat kay Joa de Viva. Salamat po at may naglabas nito. Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot? Gusto mong pag-usapan yan? Kung gusto mo, okay sa amin, pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine Drug Enforcement? Yung dyan sa Alitagtag, Batangas? Yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Di ba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap at karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo. Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan, suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Yung BISCAM and budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng yung Alitagtag drug haul. Nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hina-highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa iyong pinapakiusap na pagkatiwalaan kanila sa posisyong kinakandidatuhan mo. Yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat ipakikita mo bakit kanila dapat pagkatiwalaan, pahiramin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang naisimulan Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue. Sa issue pa lang yung BISCAM report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional bicameral conference committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yung kanilang psychological and emotional stability, nawiwindang sila kapag may matapang na nagsasalita ng katotohanan. Okay? So ito po mga binanggit na issue
ni Ginoong Vic Rodriguez na sabi niya, ito ang binabalahura ni Mr. Marcos. Coming from naging campaign operator, naging legal consultant at naging executive secretary mismo ni Mr. Marcos, itong si Vic Rodriguez. Ang unang sinabi niya, pineke at binulabula ni Marcos at nila Abalos ang taong bayan nang pinalabas nila itong tinatawag nilang pinakamalaking drug haul o drug interception operations sa Alitagtag, Batangas. At sabi nga nila, nagpa-press conference si Marcos, kino-coach pa niya, no, ang police captain na nandoon sa area nang maganap po itong sinasabing the biggest drug interception na nangyari noong 2023 yata ito, mga kababayan. Ngayon, ang tanong ng ang tanong ng mga mamamayan, nasaan na ang dalawang MJ Sakalam, thank you sa pagpapakulay and sa iyong pagpapamember. Nasaan na ang Alitagtag drug haul o nahuling mga droga, mga kababayan, na umaabot ng 2 tonelada, no? Ayon sa ulat ni Marcos at ni Abalos on the spot press conference nila, at kino-coach pa niya, no, itong police municipal chief at ang namuno sa checkpoint na kunwari ay may checkpoint doon sa Alitagtag, Batangas. Hindi may paliwanag ngayon ni Ginoong Abalos, ni Benhur Abalos at ni Mr. Marcos kung nasaan ang sinasabi nilang almost 2 tons. So pag ang 1 tonelada ay 1,000 kilograms, ang 2 tons is 2,000 kilograms ng shabu na nagkakahalaga ng mga almost 13 billion pesos. Ayun, 13 billion Sabi pa ni Marcos, ito ang totoong war on drugs. Walang namamatay, walang dugo na dumadanak. Wow, palakpak, naghakot ng mga media, mga kababayan, doon ang dumating sa loob ng pagkatapos ng 3 araw, nawala ang balita. Nawala pati ang 2 toneladang droga na sinasabi ni Abalos at ni Marcos noon na the biggest drug haul o mga na-intercept na droga, mantakin mo umaabot ng halos 2 tonelada, nagkakahalaga daw ng street value ay 13 billion pesos, pero ni isang 5 duling na value ng drogang ito, at sino ang nagpalusot, sino nag-deliver sa checkpoint para mahuli at huling-huli sa Alitagtag, Batangas, walang kasagutan. At nang binaktrack po ang background ng driver, wala siyang assistant, driver lang talaga, mag-isa lang siya. Ang apelyido yata Zarate. He has some background of military training in America, sa US, pero nang i-check ang kanyang address sa Mandaluyong, parang fitness and physical conditioning coach siya. Alam na kung sinong taga Mandaluyong. Sorry, Nadia Valleja. Si Evelyn Magpatok. Grabe kala ni BBM ang gold ng gobyerno. Mga kababayan, it was intended, itong Alitagtag, Batangas drug interception, para magkaroon ng sarili niyang accomplishment si Marcos. Ang tawag dyan, it was staged. Ginimik. Yun ang ibig sabihin, ginawang gimmick. Itong Alitagtag drug haul na akala nila ay hindi mapapansin o hindi magagawa ng pagsusuri ng taong bayan. Doon po sila nagkamali. So valid issue po ito, ang sinasabi ni Vic Rodriguez na naging, sabi ko nga kanina, naging executive secretary ni Marcos. Kasama niya sa kampanya ito noong 2022 at even before pa, at naging consultant po niya. Hindi pa po ma-establish yung 10 billion attempt na withdrawal sa Hong Kong, no? Parang mga sindikato po ito, hindi po muna ako magko-komentaryo kung saan po nakalinya. Titingnan muna natin ang balita. Okay? So itong Alitagtag drug haul po at interception ay isa pong publicity gimmick ni Marcos at nila Abalos at nila Marbil at
ng mabuking ay pilit nilang ibinabaon sa limot at parang nawalang parang bula sa hangin. Mantakin mo, paano pinagkasya ang 2 toneladang pinaghinalaang shabu sa isang van at dinala sa checkpoint ng mga pulis at nahuli. Ganon ang kwento. So, tapos isa lang ang tao. Ang driver lang na taga Mandaluyong. Ngayon, nag-backfire po ito. So, panluloko. Yes, ang problema natin, mga kababayan, nasaan na ang laboratory report and custodial report ng almost 2 tons ng mga shabu na ito. Yun, yun, mga kababayan, hindi po ito masagot-sagot ni Marcos. Kaya idinaan niya sa pagtawag sa Team Suka sa kabilang mga kandidato at kung ano-anong pang-iinsulto at pang-uupat ng personal nang wala ng hulog sa responsableng kampanya o ano pamang pagtalakay sa mga napakahalagang issue na dapat ipaliwanag ni Marcos at ng kanyang administrasyon. Pangalawa, binanggit din po ni Ginoong Victor Rodriguez itong problema ni Mr. Marcos patungkol po sa kanyang pag-refuse until now na mag-undergo ng hair follicle-based scientific comprehensive drug testing upang mabigyan po ng kaliwanagan kung ano ang kasaysayan o ang karanasan niya kung mayroon man o wala tungkol po sa pag-abuso sa illegal na mga droga. At ang lumalabas nga ayon sa mga hint na ibinibigay po ng mga whistleblowers like si Cathy Binag, na lantaran niyang sinasabi that even the wife of Mr. Marcos ay involved po sa bisyo ng illegal na droga. It's not just cocaine, it's high grade 1 o tinatawag na heroin. Mas malakas ang tama, mas mahal, at ito po ay mas nakakasira ng utak ng tao. So yun po ang isang gustong diinan ni Vic Rodriguez. Ang patuloy na pagtatanggi ni Mr. Marcos at ng kanyang mga top cabinet officials na mag-undergo ng hair scientific follicle-based drug testing ay pagpapakita ng isang morally bankrupt. Ibig sabihin po, walang katuturan at walang mabuting attitude at mabuting values sa kanyang sarili mismo bilang pinuno ng bansa si Mr. Marcos. Dahil nga nai-involve siya sa iskandalo ng pagkakakalulong sa paggamit ng illegal na droga na nakakaapekto sa kanyang mind and mental state and health ng kanyang desisyon kung paano proseso ng tamang pamumuno sa ating gobyerno. Okay, 2 issue na hindi nila masagot-sagot. Number 3, tinanong ni Vic Rodriguez din kay Marcos sa kanyang parang podcast or gumawa siya ng reaction video pagkatapos na tinawag ni Marcos at ininsulto ang war on drugs na naging isa daw ito na pugad ng mga kriminal sa ilalim ng previous government at ang mga kandidato daw ng previous government na ngayon ay alam natin pinamumunuan at kinukumpasan ng suporta nila Pangulong Rodrigo Duterte and mayroong solidarity action of parallel efforts si Vice President Sara Duterte with a lot of elements and sectoral organizations na nasa loob po ng PDP Laban at mga kandidato nila. So ngayon ito ang tinatanong ng taong bayan kay Mr. Marcos. Dahil hindi niya masagot ang alitagtag sindikato gimmick sa droga na umabot sa 2 toneladang shabu na nabisto na ito'y pinalusot, ginamit na propaganda and publicity gimmick at pinaniwala ang taong bayan that there is a war on drugs na iba ang framework at iba ang mission approach na sinasabi nila na hindi madugo at nagagamit ng tama ang law enforcement. Paano ito? Na walang parang bula. Ang isang kisap mata lang, wala na. Hindi na may paliwanag ang alitagtag drug interception na ito sa Batangas. Pangalawa, ito po ang problema ni Mr. Marcos sapagkat hindi niya nasasagot ang mga malalaking issue at iskandalo ng korupsyon at droga. Elmer Sadyang Abay, thank you sa pagpapakulay. Yehey!
Hindi po niya masagot, mga kababayan, ang iskandalo ng kanyang pagkakalulong at pagkaka-involved, including not just himself, but the many of his key leaders ng kanyang administrasyon ay itinuturo po ng ilang whistleblowers that include Miss Cathy Binag na mga lulong sa droga. Ayan. Ay, nako. Ang pangatlo, ito mga kababayan, ang pagkakalulong nila sa pera at pagkagahaman sa pondo ng bayan. Tinanong din po ni Vic Rodriguez, ano na ang nangyari sa PhilHealth na mga 60 billion halos ang pondong kinuha noong last year at gagamitin daw para sa pagpapalawak ng proyektong infrastruktura including ang mga kalsada. Isaan na? There is no transparent report about this. And single-handedly ay namaniobra ni Marcos ang PhilHealth Fund upon the instruction and manipulation ng grupo ng kanyang mga finance team and finance manager na iwaldas at kamkamin ang pondo ng PhilHealth na nagkakalaga ng 60 billion pesos na para sana sa insurance at kabutihan ng mga mamamayang Pilipinong mahihirap na nagkakasakit at nagkakaroon ng pangangailangan sa subsidy for medicine and hospitalization. Ayun, mabuti na pigilan po ng Supreme Court na nagpalabas po ng TRO or injunction na hindi na po makukuha pa ang 29 billion pesos. No? Thank you Isabela, Portugal, sa iyong pag-mention na sana umabot ng 100,000 subscribers ang kay Eric. Na-appreciate ko po. Number 4 na issue. Nasaan na ang Maharlika Diskarte Fund na umaabot ng 500 billion pesos at ang 75 billion ay nanggaling sa Development Bank of the Philippines at ang 50 billion ay nanggaling po sa Land Bank of the Philippines na ngayon po ay nababangkarote. Nagbibenta ng bond flotation ang Land Bank para lamang hindi po siya magkaroon ng slippage of capitalization. Dahil 50 billion po nito ay kinobra at sinakmal nila Mr. Marcos at ng kanilang grupo sa pamamagitan ng Maharlika Diskarte Fund. Sumantakin po ninyo 50 billion at pinuna po ito ng International Monetary Fund na delikado po na ilagay sa Sovereign Wealth Fund o sa tinatawag po na investment fund upang magkaroon ng speculative investment output. Pag sinabi pong speculative, walang kasiguruhan na mabubuhay o lalarga ang investment na yan, pero subalit dahil gusto mong magsugal, ay kukobra ka ng napakalaking pondo na pinuna mismo ng International Monetary Fund. 50 billion from Land Bank and 75 billion mula sa Development Bank of the Philippines. Nasaan na po ito? Hanggang ngayon po, papasok na tayo sa almost 2 years, walang balita at walang status report kung papaano ginagamit, kung intact pa ba ang 500 billion pesos na Maharlika Diskarte Fund. Okay. Watching from Surigao, we are solid Duterte here. And of course, Ipanaw Sambayanan. So pang-apat po ito, no? Ang napakalaking iskandalo ng posibilidad po ng pagbagsak ng ating ekonomiya sapagkat tuloy-tuloy po na nababangkarote ang ating pamahalaan. At ang number 5 na tinumbok po ni Vic Rodriguez ay tungkol po ito sa 117 billion pesos na pondo ito ng Philippine Deposit Insurance Corporation na pilit po na kinukuha at kinuha na ng Administrasyong Marcos kagaya ng ginawa nila po na pagkuha ng pondo mula sa iba pang mga government-owned and controlled corporations including sa ating PhilHealth. Malaki po ito
ang ating pinag-uusapan ay 117 billion pesos po ang umaabot na amount ng kinuha at pinasentro sa ilalim po ng utos ni Mr. Marcos at ng kanyang panunulsol ng kanyang mga finance and management team, mga kababayan. So, nasaan na po ang Maharlika Diskarte Fund? Wala na, mga kababayan, at hindi na nila ito maipapaliwanag ngayon. Ayun. Ano pa po ang mga issue na dapat, sabi ni Vic Rodriguez, iangat natin ang antas ng talakayan dito? Ayan. Of course, Ipanaw is our party list. Ito pa po, mga kababayan, maliban po sa PhilHealth scandal at pati na po sa kanilang paggamit ng Philippine Deposit Insurance Corporation, ay marami pa pong mga hindi may paliwanag at hindi sinagot ng direkta ni Mr. Marcos ang tungkol sa pagkakaroon po ng isang sitwasyon na nagbenta pala sila ng 25 tons, 25 toneladas ng gold reserve ng buong bansang Pilipinas. At ang pinagbintahan daw nito, ayon mismo sa sources sa loob ng Department of Finance, ay umaabot ng 129 billion pesos. In how much or how many? 25 tons is 25,000 or teka, 1,025 tama, 2,000 25 tons is 1 ton is 1,000 kilogram, 25,000 kilograms ng mga ginto ang nawala sa kabanang bayan, subalit walang klarong pagpapahayag mula kay Ginoong Marcos. These are monumental and real issues of systematic and widespread, massive, and institutionalized corruption. At hindi po may paliwanag ni Mr. Marcos papaano ito nagkaroon ng ganitong mga kalalawak at kalalaking mga iskandalo ng korupsyon, subalit at the opening ng kanilang kick-off ng kampanya, imbis na sagutin po ang naturang issue na valid at lehitimong sumasalamin po sa interest at mga nararamdaman ng mamamayang Pilipino na mga boboto sa eleksyon, ay malaki po ang dagok kay Marcos Jr. kung hindi po ito maipaliwanag ng maayos ano ang nangyari sa bilyon-bilyon na mga pondong ito na idinaan sa pamamagitan po ng Maharlika Diskarte Fund at marami pang iba na mga pamamaraan. Ito ang mga real issues na sa tingin po ni Ka Eric valid at nararapat po na bitbitin ito as bahagi ng ating pag-contrapose. No? Pag sinabing contrapose, maglalagay at maglalatag tayo ng kakaibang posisyon na babangga po sa ganitong ginagawa ng mga grupo po ni Mr. Marcos na linlangin at lokohin ang taong bayan. And one of that, sa ating pagtingin sa mga kalagayan ngayon sa lipunan, may nagvo-volunteer po na gumawa ng ganyang hakbang upang magkaroon po ng mga kaganapan sa pagtutuwid sa mga usapin ng pangkorupsyon, pangungurakot, at iba't ibang mga pamamaraan ng pangungulimbat sa ating bayan ay dapat maibulgar at maibunyag po ito. So, dapat lang po na ganyan ang magiging antas ng talakayan sa eleksyon. At nagpapasalamat tayo, Bonjour Ka Eric, ibubuto ko lahat ng slate ninyo at pati na ang Ipanaw Sambayanan. Thank you po. Malinaw mga kababayan that the incompetence and the gross and systematic restoration of corrupt administration under Marcos Jr. ay nakukumpleto na sa loob ng 2 taon pa lamang, na ito po ay nanunungkulan sa termino bilang Pangulo ng Bansa. So bantayan po natin ito mga kababayan sapagkat medyo delikado po.
ang ating kalagayan kung ang magtatakda ng tempo of discussion ay sila Marcos at ang gagamitin nila itong mga cheap attack at mga mumurahing diskarte na ang layunin po ay magkaroon ng deflection, no? Ipalayo kay Marcos ang paniningil at galit na nararamdaman ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino at instead mahihila ang atensyon papunta po sa electoral na mga issues na tinatalakay natin ngayon. So mga kababayan, bantayan po ninyo at tulungan ninyo si Ka Eric na may tayo natin ang People's Brigade for Election 2025 na siya na rin pong maging sandigan ng ating partisipasyon as bilang mamamayang Pilipino upang maintindihan po ng ating mga kabataan at mga bagong henerasyon ng botante kung gaano kahalaga po ang isang well-informed and properly discussed na uri po ng talakayang bayan the way we are presenting right now nitong ating pakikipagtalakayan tungkol sa mga mabibigat na issue na iniiwasan ni Ginoong Marcos. Ito pa mga kababayan, when PhilHealth was analyzed, tiningnan po ang status ng kanyang mga financial transactions, obligations, and income, bangkarote po ang status ng PhilHealth at posible pong mawala ang ating PhilHealth insurance system kung hindi po ito maayos at mapunduhan, mapapamprime, at hindi po ito gagamitin for political operations. Ay nako, ang PhilHealth po ng bansang Pilipinas ay posibleng maubos at mawala by 2026 or 2027. Mga seryosong issue po ito, mga kababayan, na pinilit po nila Mr. Marcos, nila Romualdez na maipalusot ang ganitong mga kontra mamamayan at napakadelikado na uri ng mga panukala, including po itong impeachment complaints nila. The biggest and big time na hinihingan po ng kanyang pagpapaliwanag si Mr. Marcos ay kung bakit niya ginagastusan at siya ang kumukumpas ng kampanya ng mga kandidatong gusto niyang gawing sip-sip sa kanya upang hindi tatanungin ang kanilang kapalpakan at kabulukan sa paglaganap ng korupsyon, kriminalidad, droga at mga sindikato sa loob ng gobyerno at sa labas ng gobyerno. Ito po ang iniiwasan nila Mr. Marcos na maitanong po sa kanila. Ayan. Kung kaya, ang live channel natin ito ngayon ay magiging daan po ng pagtalakay sa tinatawag nating mga karagdagan at mga karampatang impormasyon kung papaano po maging matatag at maayos po ang ating participation sa gagawin na kampanya o ginagawang kampanya na ngayon. Ayan! Bukas po maaga ang flight ni Ka Eric. So kailangan ko pong mag-live na ngayon dahil posible po bukas mag-attend ako ng isang provincial gathering ng mga community leaders po sa Southern Luzon or Southern Tagalog area. At si Ka Eric po ay naimbitahan na magsalita sa loob po ng kanilang pagpupulong na ito na pwede pong ikahahantong ng kaliwanagan na ang people power at iba pang mga kaakibat na mga usapin ay hindi po basta-basta kusang magaganap yan o hindi basta-basta kunang na magiging isang kumpas ay magkakaroon ng people power. So kailangan po natin yan pag-usapan din itong mga clamor na ito ng mga iba't ibang organisasyon na gustong muling manumbalik po ang mga pagtitipon sa either sa Liwasang Bonifacio o saan pa mang bahagi ng Metro Manila upang during campaign period ay magkaroon ng masayang interaksyon sa iba't ibang mga sektor ng lipunan. Ayun.